Nagbabasa mula sa Aklat ng Mga Ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Magpakahirap ka man, gumawa man ng gumawa ay wala ring mapapala. Patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog, pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihi patungong timog, habang araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat ngunit di ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. Ang lahat ng bagay ay nakababagot, hindi makakayang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, halikayo, ito'y bago. Ngunit naganap na yaon noong di pa tayo tao. Di na maalaala ang mga nauna at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Ang salita ng Diyos. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista, may nagsasabi namang lumitaw si Elias, at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya, at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa ika-25 linggo sa karaniwang panahon, huling Huwebes na po ng buwan ng Setyembre. At mga kapatid, tayo po ay papalapit na sa tinatawag ho natin na pinakamasayang panahon sa taon ay ang kapanahunan ng pagsilang ng ating Panginoon. Pero ganun pa man, parang yung iba ay naliligalig na rin at hindi na rin mapakali. Kayo ba, kamusta ang tulog ninyo kagabi? Kayo ba ay nakatulog ng maayos? O ilang araw na kayong hindi nakakatulog? Ilang araw na ba kayong nababagabag? At ano ba ang bumabagabag sa inyo? Ano ba ang gumugulo sa isipan ninyo? Bakit hindi kayo mapakali? Marahil may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi tayo dinadalaw. Ito'y mahirap, sa gabi yung bang tulog, gusto mo nang matulog sabi ng katawan mo, gusto mo nang matulog, pero yung diwa mo ay gising na gising pa rin. Matutulog ka ng alas 10, alas 11, gising ka pa rin. Pagtingin mo sa relos mo, alas 2 na. Naranasan nyo na ho yan.
At sabi nila, hindi lang dahil sa uminom ka ng kape, hindi lang dahil sa uminom ka ng tsokolate. Minsan, kaya siguro, hindi ka dalawin ng antok dahil meron kang maling nagawa. Meron kang hindi tamang sinabi. Meron kang maling inisip. Alam nyo, marahil yan ang bunga ng mali ng masamang ginagawa natin. Hinding-hindi papayapa ang taong gumagawa ng masama. Kaya nga marahil sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, ipinakilala si Herodes bilang isang taong hindi mapakali. Nagulo ang kanyang isipan. Bakit? Nang marinig niya ang bali-balita na yung kanyang pinapugutan na si Juan Bautista ay baka daw nabuhay ng muli. Talagang sabi nga natin, hahabulin ka talaga ng konsensya mo. Pag sinabing konsensya, di ba ho, ang tawag natin dyan sa ating katesismo ay ang tinig ng Diyos. At totoo ho yun. Hindi tayo tatantanan ng tinig ng Diyos. Hindi lang para parusahan tayo. Hindi lang para pagalitan tayo. Hindi tayo tatantanan ng tinig ng Diyos para magsisi tayo. Para magbalik loob tayo. Kaya nga tanungin natin ang sarili natin. Meron pa ba tayong mga kasalanang dapat ikumpisal? Meron pa ba tayong mga kalokohan na itinatago? Na akala natin walang nakakaalam. Akala natin hindi tayo nabubuking pa. Pero sa kaibuturan ng iyong puso, alam mo hindi ka payapa. Dahil lagi kang hahabulin ng boses, ng tinig ng Diyos para magsisi at para magbago. Kaya sana ito ang hilingin natin sa araw na ito. Sa unang bahagi, Panginoon, palayain mo po kami. Gusto naming matulog ng maayos. Gusto naming makakilos ng maayos. Gusto naming maging maayos ang buhay namin. At ito ay mangyayari kapag naging malaya kami sa kasinungalingan, sa kasalanang bumabalod pa rin sa amin hanggang ngayon. At pangalawang bahagi ng ating ebanghelyo ngayon, nung kinabahan si Herodes, ito kaya si Juan Bautista, pero nakakarinig siya na gusto niyang makilala ang Panginoon na ito. Marahil dahil din itong si Kristo na ito, marahil dahil sa naririnig niya rin ng bali-balita, marami itong ginawang kababalaghan, marami itong ginawang mabubuti, marami itong ginawang mga himala. Marahil, ang hinahangad ni Herodes ay gumawa ka ng maganda, gumawa ka ng himala sa aking harapan. Pero alam niyo, ang Panginoon nagpapakilala hindi lamang sa madaling paraan, hindi lagi sa masasayang okasyon at panahon. May mga pagkakataon na mas makikilala natin ang Panginoon kapag tayo ay dumaan sa isang matinding pagsubok. Kapag tayo ay ibinagsak ng ating pagkakasala, ng ating pagkakamali. Sana mga kapatid, ihanda natin lagi ang ating sarili sa pagpapakilala, sa pagpapakita ng ating Panginoon, hindi lamang sa mga oras na masagana tayo, na masaya tayo. Hindi lang sa mga oras na tayo ay masaya, na tayo ay tinatawag na pinagpala. Ngunit sana, sa anumang sandali ng buhay natin, sa bawat saglit ng buhay natin, kilalanin natin ang Panginoon bilang Diyos na handang tumulong, magpatawad, magmahal, at magligtas sa atin. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming tunay na kapayapaan. Sa iyong kapatawaran, nagmumula ang aming tunay na kapayapaan. Kaya naman kami ay humihiling ng iyong pagpapatawad. Patawarin niyo po kami, Panginoon, mula sa anumang kasalanang nagawa namin, mula sa pag-iisip namin ng mali, sa pagsasalita namin ng masama, at sa paggawa namin ng kasalanan, patawarin mo po kami, Panginoon. Alam mo po, Panginoon,
ang hirap na pinagdadaanan namin, ang pagiging hindi payapa ng kalooban namin. Panginoon, dalawin nawa kami ng iyong kapatawaran upang magsimula ang aming kapayapaan. At nawa, Panginoon, lagi kaming maging bukas mula sa iyong pagpapakita at pagpapakilala. Panginoong Hesus, sa iyong kapatawaran, hinahangad, hinihiling namin ang tunay na kapayapaan. Amen.